Matagal na akong nanonood ng mga kwento ninyo sa YouTube channel ninyo, Sir GD. At ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob na magpadala ng sarili kong karanasan. Hindi ko alam kung matatawag itong horror sa paningin ng iba. Pero para sa akin, nangingibabaw pa rin ang pangingilabot at ang katanungan kung ano ba talaga ang nangyari sa akin noong mga araw na yon. Nakatira po ako sa Maynila at pumunta ako sa isang malayong probinsya para dumalo sa kasal ng matalik kong kaibigan. Excited po ako dahil matagal na kaming hindi nagkikita ni Sarah. Mula Maynila halos 8 oras ang biyahe papunta sa kanilang probinsya. Sa awa ng Diyos nakarating naman ako ng ligtas. Masaya ang kasal ni Sarah. Ang daming tao, masasarap ang mga pagkain at kitang-kita sa mukha niya ang kaligayahan noon. Pagkatapos ng reception, nagpaalam na ako sa kanya dahil kailangan ko nang bumalik sa Manila. May trabaho pa kasi ako noon kinabukasan at ayoko nang umuwi ng sobrang pagod. Bago magdilim nagmaneho na ako pabalik. Medyo malayo pa lang ako sa bayan nang biglang nasira ang makina ng kotse ko. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Binagalan ko ang takbo at nagdasal na sana makarating ako sa kahit anong gasolinahan o talyer. Pero wala. Ilang minuto pa ang nakalipas, tuluyan nang namatay ang makina. Sinubukan kong paandarin ulit pero ayaw na talaga. Wala akong choice kundi tumawag ng towing service. Swerte naman at may signal sa lugar na yon. Habang hinahantay ko ang towing service, naganap ako ng malapit na hotel o kahit anong matutuluyan. Sa di kalayuan nakita ko ang isang maliit na hotel. Medyo luma na ito, pero mukhang malinis naman. Wala akong ibang pagpipilian kaya nag-check-in na ako. Sinabi ko sa receptionist na may sira ang kotse ko at baka abutin ako ng ilang araw bago maayos. Okay lang naman daw at marami silang bakanting kwarto noon. Pagkatapos ko mag-check-in, bumalik na rin ang towing service. Sinundo nila ang kotse ko at dinala sa talyer. Bumalik ako sa hotel at nagpahinga. Sobrang pagod ako sa biyahe at sa nangyari sa kotse ko. Kinabukasan pumunta ako sa talyer para alamin kung ano ang sira ng kotse ko. Sabi ng mekaniko, malala daw ang sira at baka abutin ng 3 araw bago maayos. Wala akong magawa kundi maghintay. Bumalik ako sa hotel at sinubukang maghanap ng mga pwedeng gawin para hindi mainip. Ngayon, gusto ko sanang maglabanan ng mga damit na ginamit ko sa kasal dahil may iba pa akong damit na gagamitin sa susunod na mga araw. Kaso pagbukas ko ng gripo sa banyo, wala man lang lumabas na tubig. Sinubukan ko ulit ng paulit-ulit pero wala pa rin. Nagtanong ako sa receptionist kung bakit walang tubig. Sabi niya may inaayos daw sa water pump at baka abutin ng ilang oras bago maibalik ang tubig. Nagsuggest siya na kung gusto ko daw maglaba, pwede daw ako magpunta sa ilog sa likod ng hotel. Madalas daw doon maglaba ang mga residente. Pumayag ako. Wala naman akong ibang choice. Kinuha ko ang mga damit ko, sabon at timba at pumunta sa ilog. Pagdating ko sa ilog may nakita akong isang babae na naglalaba rin. Ninitian ko siya at naghanap ng pwesto kung saan ako pwedeng maglaba. Tahimik lang kami habang naglalaba. Nang matapos na ako, nagpaalam na sana ako sa kanya nang bigla siyang nagsalita. Pwede bang makahingi ng tulong? Tanong niya. Hindi ko kasi kayang buhatin itong timba ng tubig. Masyado kasi akong mahina na. Naawa ako sa kanya kaya tinulungan ko siya. Agad-agaran ko naman siyang tinulungan. Nang maisakay na niya ang timba sa ulo niya, nagpasalamat siya sa akin. Maraming salamat. Ako nga pala si Elena, sabi niya. Ako naman si Clara, sagot ko. Inimbitahan niya ako sa bahay niya para magpasalamat. Malapit lang daw iyon sa ilog, kaya pumayag ako. Wala naman akong ginagawa at gusto ko ring makipagkaibigan. Naglakad kami papunta sa bahay ni Elena na hindi naman kalayuan sa ilog. Medyo luma na ang bahay pero malinis naman. Inalok niya ako ng tubig at naupo kami sa sala. Kunento niya sa akin ang buhay niya. Mag-isa lang daw siya sa buhay.
Wala na siyang pamilya. Galit daw kasi sa kanya ang ate niya kaya siya umalis ng bahay nila. Isang araw daw, nag-away sila at nasakal daw siya ng ate niya. Namuntik na daw siya nitong mapatay. Naawa ako sa kanya. Sobrang lungkot ng buhay niya. Simula noon palagi ko na siyang binibisita sa bahay niya. Kwento siya ng kwento tungkol sa buhay niya. Masaya naman siyang kasama. Feeling ko nga magiging matalik ko na siyang kaibigan. Dumating ang araw na sinabi ng mekaniko na pwede ka nang kunin ang kotse ko. Masaya ako dahil makakauwi na ako sa Maynila. Pero malungkot din dahil hindi ko na makikita pa si Elena. Bago ako umalis, nagpaalam ako sa kanya. Nagpasalamat ako sa kanya sa pakikipagkaibigan niya sa akin. Nangako ako na babalik ako para bisitahin siya ulit. Pagbalik ko sa hotel, nagpaalam na ako sa receptionist. Habang nagbabayad ako, may nakita akong picture frame sa desk nila. Isang lumang picture iyon ng isang babae na parang pamilyar sa akin ang mukha nito. Sino po siya? Tanong ko sa receptionist. Siya po si Elena. Anak po siya ng may-ari ng hotel na ito. Kaso matagal na siyang patay. Nalunod siya sa ilog 20 years ago. Sagot niya. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa narinig ko. Si Elena? Patay na? Pero paano? Kausap ko lang siya kanina eh. Nilapitan ko ang picture at tinitigan itong mabuti. Hindi ako pwedeng magkamali. Si Elena nga yun, ang babaeng nakilala ko sa ilog. Nagpaalam ako sa receptionist at dali-daling bumalik sa bahay ni Elena. Pagdating ko doon, wala na siya. Wala nang tao sa bahay. Mukhang matagal na itong inabanto na. Sira-sira na ang mga gamit doon. Punong-puno na ng alikabok ang buong bahay. Hindi ko maintindihan ang lahat. Sino si Elena na nakilala ko sa ilog? Multo ba siya? Nagpasya akong bumalik sa hotel at kausapin ang may-ari nito. Kailangan kong malaman ang totoo. Nang makita ko ang may-ari, ikunento ko sa kanyang lahat. Sinabi ko sa kanya na nakilala ko ang kanyang anak na si Elena sa ilog. Nagulat siya sa sinabi ko. Sinabi niya na imposible daw yun dahil matagal nang patay ang anak niya. Pero pagkatapos kong ikwento ang lahat ng detalye, napaniwala ko siya. Sinabi niya sa akin na baka nga ang anak niya ang nakita ko. Malungkot daw ang anak niya noong nabubuhay pa. Palagi daw itong inaaway ng ate niya. May alitan daw sila noon pa man. Kaya ang posibleng pumatay sana sa anak niya ay ang ate niya. Pero ang ate niya ay pumanaw na rin daw sa sakit 5 taon nang nakakalipas. Hindi ko alam kung anong dapat kong isipin nun. Pero isang bagay ang sigurado ako. May nangyaring masama kay Elena at ang ate niya ang may kagawan nun. Sinabi ko sa nanay ni Elena na gusto kong bumalik sa bahay ni Elena. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari sa kanya. Pumayag siya na samahan ako. Pagbalik namin sa bahay ni Elena, mas lalo pa itong naging sira-sira. Wala na talaga itong silbi. Naghanap kami ng kahit anong bakas sa makakapagpaliwanag sa nangyari kay Elena. Pero wala kaming nakita. Sa bandang huli napagtanto ko na hindi ko na malalaman ang buong katotohanan. Kung sino ang ate niya, ang tunay na pumatay kay Elena. Pero kahit ganun pa man, masaya ako na nakilala ko siya. Naging kaibigan ko siya kahit sa maikling panahon. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan ang karanasan ko sa probinsya, Sir JD. Palagi kong iniisip si Elena. Sana ay matahimik na siya sa kabilang buhay. Yan lang po ang kwento ko, Sir JD. Sana po ay mapili ninyo ito at mabigyan ng liwanag. Maraming salamat po. Nagpapasalamat, Clara.